Po sa 41 kumpirmadong patay sa lumubog na lansya sa Ormoc, Leyte, ang isang ama labis ang hinagpis nang makita ang walang buhay na niyang anak. Live mula sa Ormoc, Leyte, humingi tayo ng iba pang detalye mula kay Rafi Tima. Rafi? Maris, tuloy-tuloy pa nga rin ang search and rescue operation ng pinagsanib na puwersa nga ng Philippine Army Divers, Coast Guard, Red Cross at iba pang government agencies dito sa pier ng Ormoc. Mula kaninang umaga ay tatlong bangkay pa yung na-recover. Kaya nga na umaabot na nga sa 41 yung kumpirmadong patay. Sinasabing nasa humigit kumulang 10 pa raw yung pinaghahanap habang mahigit 100 yung naitalang nakaligtas sa trahedyang ito. Kabilang sa mga na-recover ang bangkay ng isang lalaki at pinakahuli yung bangkay ng isang babae kanina na lamang. Pero nakaantig sa damdamin ng mga nag-aabang nakaanak dito maging sa mga rescuers ay naka-recover sa bangkay ng isang bata. Isang ama na nag-aabang dito sa pier nagsabing anak niya, yung na-recover na bata, recognizable pa naman na Maris yung mga bangkay na na-recover. Gayun pa man, idadaan pa ito sa proper identification process at mga na-recover na bangkay, kabilang na yung labingan ng bata para mas makatiyak sa identity ng mga ito. Pero ang mga na ating nakita kanina ay hindi na maawat yung paghihinagpis ng makitang bitbit ng mga rescuers yung bata mula sa rubber boat patungo sa naghihintay na ambulansya. Isa sa mga nagpapahirap sa operasyon ay ang malakas na alon. Bukod sa posibilidad na tamaan ng malakas na hampas ng alon yung mga search and rescue personnel kapag lumapit sila sa bangka, lubhading malabong yung visibility sa ilalim ng tubig. Ayon sa mga nakausap nating divers kanina, ay halos isang dipa lamang sa kanilang harapan ang kanilang nakikita. Kanina ay pumalaot na rin yung mga divers mula sa Philippine Army na tiyempo namang nagsasagawa ng dive training, hindi kalayuan mula rito. Pero narito rin naman yung mga divers mula nga siyempre sa Coast Guard at Red Cross at salit-salitan silang nagda-dive para nga may sa pag-asa makarecover pa ng mga labi dito nga sa nakalubog na bangka. Kanina ay nagpalipad din tayo ng drone para makita yung wide perspective nitong pinangyarihan ng insidente. Hindi ito kalayuan mula nga sa Pampang o mula sa pier kung saan nagmula yung double deck na bangka. Pero malalaki nga yung alon, kaya naman ang mga Coast Guard personnel na nakaantabay malapit doon sa bangka ay medyo malayo mula mismo sa tumaob na bangka dahil nga sa panganib na maihampas sila ng malakas na alon doon sa lumubog na passenger boat. Ayon sa mga rescue divers na ating nakausap, nasa 12 hanggang 18 talampakan lang yung lalim ng kinilubugan nitong bangka. Kaya naman kita pa rin ang hull nito at hindi ito tuluyang lumubog. Pero makikita sa ating aerial shot yung ilang bahagi o piraso ng bangka, partikular yung bahagi ng cutting nito. Ayon sa mga nakausap nating survivors, isa rito ay kapitan ng barko at naranasan na rin lumubog ang sinasakyang bangka. Ay hindi naman daw overloaded yung naturang bangka. Ang karga nitong 150 sako ng semento ay kayang-kaya din naman umano ng naturang bangka. Pero ayon sa kapitan na ating nakausap nga, ito hindi maayos yung balanse ng bangka nang magsimula na silang maglayag. Partikular noong paatras na sila mula doon sa pier. Pag-abante daw ng bangka, dito na ito unti-unting tumagilid. Sinubukan pa raw pumunta ng ilang pasahero sa kabilang side ng bangka para mabalanse ito. Pero nang magtumbahan na yung patong-patong na karga nitong semento, dito na raw ito tuluyang tumagilid at lumubog. Of course, obserbasyon lamang ito ng isang survivor na isa ring kapitan. Sasailalim sa malalim na investigasyon ng pangyayari, lalo pat bagamat malaki yung alon, kaya naman daw dapat ng bangkang ito yung malakas na o malalaking alon. May balita nga na bago-bago pa yung nadisgrasyang bangka, kaya naman laking gulat ng mga regular na pasahero sa rutang ito kung bakit ito lumubog. Sa ngayon nga, nasa kustodiyan na nga ng pulisya yung kapitan at mga pahinante ng barko, habang yung ibang survivors ay narito pa sa passenger lounge ng Ormoc Pier kung saan sila inaasikaso ng mga kawani ng Red Cross at ng lokal na pamahalaan ng Ormoc. Sa ngayon nga, tuloy-tuloy pa rin yung sinasagawang dive operation ng mga rescue divers mula naman sa Philippine Army at nakaantabay din sa kanila ang mga kawani naman ng Philippine Coast Guard, kabilang na ang isang barko ng Philippine Coast Guard di kalayuan mula dito sa lumubog na bangka. Yan pa rin ang latest mula rito sa Ormoc, Maris. Rafi, gaya nga ng sinabi mo, no, nasa 41 na yung bilang na nasawi. Pero kanina, nang may makapanayam kami rito na CDRRMO officer mula dyan mismo, ang sinasabi niya, 11 yung unaccounted for pa. Yan din ba yung impormasyon na umabot sa inyo dyan, Rafi? 11 pa yung pinaghahanap?
Actually, napakaraming numero yung lumulutang dito kaya nga kanina ay dapat magpupulong na yung mga opisyal dito talaga para maayos at masabi nila kung ano talaga yung numbers na kanilang ipapahayag dahil isa pa rito yung spekulasyon tungkol dun sa manifesto. Hindi sigurado kung yun nakalagay dun sa manifesto ay talagang yun yung laman ng naturang barko. Pero na nakausap nga natin yung isang survivor kanina, sinabi naman niya na hindi naman issue yung overloading. Ayon sa kanyang pagtataya, bagamat hindi nga yan opisyal, galing lamang yan sa isang survivor. Pero number siguro mamaya ay malalaman na natin yung exact number, kabilang na yung bilang ng mga sakay talaga nitong lumubog na barko at syempre yung mga survivors at yung mga hinahanap pa ng mga biktima nitong lumubog na barko, Maris. Yan nga rin na, Rafi, yung gusto kong linawin, kasi gaya ng sinabi mo, hindi issue yung overloading. Pero nung may binanggit sa atin yung CDRRMO officer nga na 191 yung total na bilang ng mga nakasakay dyan sa lansya. 173 yung sakay ng mga pasahero plus yung crew pa. So naging 191. Kung 178 lang yung capacity ng lansya, hindi ba overloaded yon? At meron pang mga kargamento na bagamat sinabi mo na 150 yung sako lamang na nakalagay dun sa lansya at okay lang naman yon dun sa prescribed na capacity ng lansya, pag ganong biglang liko, hindi ba talagang delikado yun? Nung makausap nga natin, Maris, yung kapitan na survivor nitong lumubog na barko, sa kanyang pagtataya bilang isang pasahero at isa ring kapitan, kaya naman daw dapat nung bangka yung bilang ng mga pasahero naroon at yung kargamentong 150 sako nga ng semento. Of course, hindi natin mas-speculate yung talagang total number of passengers doon sa loob mismo ng naturang bangka. Pero sa pagtataya nito, nakausap nating kapitan, kaya naman daw niya. So ang issue daw dito ay balanse mismo doon sa naturang bangka. Dahil nakita nga nila na tumagilid na ito nung sila ay paabante na at unti-unti na nga itong tumagilid lalo na nung magtumbahan na yung mga nagkapatong-patong na semento. So magiging bahagyan na tiyak ng investigasyon na isasagawa ng Coast Guard at Marina dito sa nangyaring insidente, lalo pat sinasabing ang bago pa itong naturang barko at bagamat malakas yung alon, dapat kaya nasuungin itong double-decker na bangka, Maris. Rafi, binanggit mo na maraming mga challenges na kinakaharap yung mga rescue divers, kabilang na riyan yung malakas na alon at yung visibility dahil talagang very murky yung dagat at silted. So magpapatuloy sila pa rin sa kabila nitong challenges na ito. In the meantime, paano yung possibility na may mga nakalayo o naanod sa ibang lugar? Meron din ba na naka-assign na sa paghahanap sa mga taong yon kung sakasakaling mga hindi naman lahat ay naiwan dun sa ilalim ng lansya, Rafi? Kanina, Marisa, namataan tayo may mga rubber boats. Hindi lang umaaligid dito sa lumubog na barko, kundi lumalayo din sila. At yung mismong barko ng Philippine Coast Guard ay lumalayo. At para maghanap nga dito sa vicinity nitong pinaglubugan ng barko. Lalo pat medyo malapit yung mga pampang na area dito sa lugar. Bukod dito sa pier, ay meron ding malapit na pampang dito. Siguro mga 2 to 3 kilometers lamang ang layo. So may posibilidad nga na kung meron mang nasawi dito at nakalabas o lumabas yung bangkay dito sa nakataob na bangkay, pwede nga talagang maanod. So ito yung hinahanap ng mga rubber boats at yung Philippine Coast Guard ship. At kanina ay may lumipad din sa ating pagkakaalam na helicopter para nga galugarin yung malalapit na lugar dito. At may abiso na rin sa mga mangingisda at sa mga naglalayag dito para on the lookout kung merong makita mga bangkay, i-report kaagad dito sa Coast Guard sa Ormoc Pier, Maris.